Ano? Laking gulat ko nang mabasa ang Will of Testament ni Shaira Valderrama. Mapapasakin lang naman ang halos 1/4 ng share ng buong yaman nito. Matalik kong kaibigan si Shaira. Siya ang pinakamabait na taong nakilala ko sa balat ng lupa. Mapagbigay at higit sa lahat, hindi mayabang. Nagkakilala kami noong high school. Pagka-graduate niya, nawalan ako ng komunikasyon sa kanya. Ang sabi-sabi ay nang mamatay ang ama nito ay sa estate na siya nag-aral. Ngunit isang araw ay bigla niya akong kinontak. Dahil kukunin niya daw ako ninang sa kanyang anak. Siyempre, natuwa naman ako. Akalain mo yon, isang bilyonarya si Shaira at kukunin ninang ang isang pipitsugyong fashion designer. Malaking blessing yun, no? Seryoso ba to? As in, real? Tumango sa akin ang lawyer. Ewan ko kung anong trip ni Shaira at pinamanahan ako ng yaman niya hindi naman niya ako kaano-ano. Sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Yes, Miss Bustamante. Ayon sa nakasulat sa will, mapupunta sa iyo ang 1/4 ng share sa anumang yaman na naiwan ng bilyonarya. Grabe, halos natakihin ako sa puso sa sobrang tuwa. Kaldong-kaldo ako sa kabaitan ni Shaira. Kapwa kami napatingin ng lawyer sa pintuan nang bigla itong bumukas at bumungad sa amin ang mahanging si Isaac. Oo, si Isaac Montemayor. Ang super-duper mahangin pa sa super typhoon ng Yolanda. Kaibigan din ni Shaira yon sa pagkakaalam ko. And guess what? Ninong din sa anak ni Shaira. Ay naku, naalala ko na naman ang ginawa ng Isaac na yan sa binyag. Flashback. Hi, Baby Riley. Say hi to your matakaw na ninang. Pinawave pa ni Isaac ang kamay ni Baby Riley at talagang ako ang pinupunteriya niya. Akalain mo yon? Pagkapasok ko pa lang ng simbahan, bitbit ang kandila, bigla siya lumapit sa akin at sinabing, "Hi, sexy? Single ka ba?" Pagtingin ko sa kanya, dinagdagan pa ng, "Huwag ka nang sumagot. Halata eh." Abay adik, di ba? Hindi naman kami close. Mas lalo pa ako nainis sa mga pinanggagawa ng Isaac na yan. Siya pa ang photographer sa binyag. Tapos nang makita ko ang mga shots niya, napamura ako ng malakas. Kung hindi kumakain or sumusubo ng handa, naka-make face ako doon. At ang mas lalong nagpakulo ng dugo ko ay pinicturan niya yung natapilok ako. Sobrang adik, nakakainis. Na-starstruck ka yata. Tanong sa akin ni Isaac pagkaupo niya sa couch. Agad ako napaiwas ng tingin dahil hindi ko na malayang napatitig ako sa kanya habang naaalala ang mga kabalastugan niya noong binyag ni Riley. Yabang. By the way, total nandito na kayong dalawa. Let me read how you get your shares. Wika ng lawyer. Seryoso ako nakinig sa lawyer dahil baka mamaya may makaligtaan akong detalye. Hindi ko pa makuha ang pamana. Mr. Montemayor, you will have the 1/4 of shares from our late Shaira. Same as you, Miss Kyla. But, napakunutan ako. Nang balingan ko ng tingin si Isaac ay gayon din ang ekspresyon ng mukha nito. First, you both have to care of her child. Agad ako napayes. Madali lang ang magbantay ng baby. Yakang-yaka ko yan. Second, kayo ang tatay yung magulang niya hanggang sa paglaki niya. Muli akong tumango. Easy. Hanggang sa mag-ugod-ugod na ako, aalagaan ko si Baby Riley. And last, kailangan niyo maikasal sa isa't isa. Sabay kami napatayo ni Isaac nang marinig ang sinabi ng lawyer. Magpapakasal ako sa mayabang na yan? Tinuro ko si Isaac. Over my dead body. Mariing tanggi ko. Wow, juicy? Akala mo naman maganda. Wika rin ni Isaac. Bakit ikaw? Gwapo ka ba ha? Pahamon kong tanong sa kanya. Talagang gwapo ako. Sagot niya na ikinataas naman ang kilay ko. Gwapo? Sino nagsabi? Balik tanong ko rito. Nanay ko. Niya. Pwes, sinungaling niya nanay mo? Matapang kong sagot na ikinaigting ng panga niya. Abay pasalamat ka, babae ka. Sagot ulit niya. Thank you. Thank you din. Quiet. Sabay kami napatingin sa lawyer na bigla ito sumigaw. Magpapakasal ba kayo o hindi? Tanong ng lawyer. No way. Sabay naming sagot ni Isaac. It's a big no. No, no talaga. Bahala na si Batman. Total, ayaw niyong magkasundo. Wala kayong makukuhang mana. Pinal na wika ng lawyer. Saka iniligpit ang mga documents at isinilid sa suitcase. I will give you time para mag-isip. Pag-isipan yung dalawa. Malaking pera makukuha niyong mana. Pumayag lang kayo sa gusto ni Shaira. Inyong-inyo na ang mana niyo. Bigla ko natameme sa sinabi ng lawyer. Oo, gusto ko yung mana. Pero hindi ko naman gusto si Isaac. Ang hirap naman ng ipinapagawa ni Shaira.
Hindi ko alam kung ano ang trip ng kaibigan ko. Pamana ba? O pangrereto? Pag-alis ng lawyer ay mataman kong pinaispadahan ng tingin si Isaac. Nang mapansin niya ang mga nakakatusok kong titig ay napalunok ito. Oh, ba't ka ganyan makatingin? Pinaglanasahan mo ako, no? Tanong niya na ikinasamid ko. Wow, ang kapal na mukha mo. Eh bakit nga ganyan ka makatingin? Don't tell me. Nanlaki ang mga mata nito. Gusto mo ako? Asa ka magugustuhan kita? Never. Wika niya. Kaunti na lang may mabubugbog ako today. Saan ba kumukuha ng kakapalan ng mukha ang lalaking to at napaka-GGS sa sarili? As in gwapong-gwapo sa sarili. Eh mas pogi nga ang lolo ko sa kanya kahit panot na yon. Pinaningkitan ko siya ng mata. Alam mo, ay saksada ang pangalan mo pero hindi naman bagay sa'yo. Maka-Diyos masyado eh. Kapag tinitignan kita para ako nakakita ng real life na maligno. Agad siyang napatayo sa sinabi ko. Sa pagkakataong to, konti na lang kakainin na niya ako ng buhay. Pumapatol ako sa babae, sinasabi ko sa'yo. Pagbabanta niya, agad din akong tumayo at matapang siyang nilapitan. Ay, pumapatol ka? Naku, masama yan. Nakakabakla yan. Umigting ang panga niya sa sinabi ko. What did you say? Aniya. What did you say? Panggagaya ko, dahilan para mas lalo pa siyang mainis. Hindi ako bakla. Aniya. Namiwang ako sa harap niya. Ay, hindi ba? Sorry, bakla ka talaga sa paningin ko. Kawawa naman si Riley, may ninong na bakla. Hindi ko na natapos ang sasabihin ko nang bigla niyang hinaklit ang bewang ko. Kasabay nun ang paglaki ng mga mata ko nang marahas niya akong siniil ng halik. Otomatikong itinulak ko siya pero mas lalo pa niyang idinikdik ang sarili at mas lalong diniinan ang paghalik sa akin. Kumuha ako ng lakas at buong tapang siyang itinulak. Nang maghiwalay ang labi namin ay malakas ko siyang sinampal. Manyak! Manyak! Sigaw ko pero napangisi lang ang loko. Ipapapulis kita! Pagbabanta ko habang pilit na pinupunasan ang laway niyang nasa labi ko. Eh di ipapulis mo ako. Mabuti na makulong ako ng manyak. Wag na wag mo lang akong tatawagin na bakla. Galit niyang saad. Eh talaga naman Sige, ituloy mo. Kung ayaw mong raping kita dito. Dugtong niya sa sinabi ko. Inis na inis akong tumalikod at padabog na lumabas ng opisina ng abogado ni Shaira. Hays, sa dami na nangyari ngayon, parang gusto ko nang mamanata nang mabawasan ang pagkikita namin ni Isaac. Ang kapal na mukha niya. Gusto kong maiyak sa ginawa niyang paghalik. First kiss ko pa naman yon. Titiyakin kong hindi na kailanman magkukrus ang aming landas. Ngunit sa tuwing naaalala ko ang pamana ni Shaira, hinayang na hinayang ako. Napatingin ako sa langit pagkalabas ko ng building. Shaira naman, wala ka na bang ibang options? Si Isaac lang talaga? Wala ka nang magagawa, mahal mo na. Ba't adan? Biglang wika ng palaboy na dumaan sa aking harapan. Ang bilis mo naman sumagot, Shaira. Bulong ko at umalis na lamang. Bakit hindi mo na lang kasi pakisamahan, Mare? Mabait naman niyang si Isaac eh. Wika ni Eliana, taliwas yon sa mga ipinapakita sa akin ni Isaac. Saan yung mabait doon, Mare? Siguro kapag tulog. Sagot ko, saka sinimulang lagukin ng shot glass na may lamang whiskey. Hindi pa kasi siya nakikilala. Saka Mare, sa dami ng kaibigan ni Shaira, ay talagang ikaw ang napili niyang pamanahan. Ibig sabihin nun, may puwang ka talaga sa puso niya. Napatda ako sa mga sinabi ng kumari ko. Tama siya. Dapat i-cherish ko ang yamang iniwan sa akin ni Shaira. Pero ang hirap naman kasi ng mga kondisyon niya. Kahit maging single mother ako forever ni Riley, okay na okay lang sa akin. Bakit kasi kailangan pa magpakasal, di ba? Hinawakan ni Eliana ang kamay ko na nooy nakapatong sa table. Kung ako sa'yo, Mare, papayag na ako bilang respeto sa patay. Inirapan ko ang kumari ko. Kung makapagsalita to, akala mo'y mainit na kanin lang ang pagpapakasal na pwedeng iluwa kapag ayaw na. Mare, may respeto ako sa patay, of course. Pero kapag pinakasalan ko yung Isaac na yan, baka maaga akong sumunod kay Shaira. Pag-isipan mo yan, Mare. Hindi biro ang 1/4 shares. Saka diba, plano mo magkaroon ng brand ng cosmetics? Ito na ang opportunity mo. Aniya. Muli ko nilagok ang whiskey na nilagay ng bartender. Dahil naparami na ang akin na inom at napasarap ang kwentuhan ay nakaramdam na ako ng pagka-tipsy. Yung isang taong sumasayaw sa dance floor, 5 na sila sa paningin ko. Mare, di mo sinabing may kakambal ka pala. Wika ko kay Eliana na ikinailing niya. Lasing ka na, Kyla. Saway niya sabay agaw sa shot glass na hawak ko. Laseng?
Sinulasyeng. Tinuro ko ang aking sarili. Muling umiling si Ilyana saka itinutok sa akin ang kanyang palad. Oh, ilan to? Tanong niya. 10. Lasing ka na nga, 5 lang yan, tanga. Hinila ako ni Ilyana pero hinawi ko siya nang may mapansing gwapong lalaki na tahimik na umiinom sa tabi. Sandali, Mare. May gwapo. Halos hindi na ako makatayo ng maayos sa sobrang kalasingan. Ewan, basta napansin ko ang pagkalaki ng mata ni Ilyana nang mapansin din ang lalaki. Si Aiza, tabi ka muna, Mare. Bawal baliwalain ng grasya. Sabi ko at hindi man lang pinatapos sa pagsasalita. Paekis-ekis ang paghakbang ko hanggang sa makaupo ako sa tabi ng lalaki. Salubong ang kilay nito habang nakatitig sa akin. Hi, Pogi. Mag-isa ka yata. Hindi ko rin maintindihan ng sarili ko kung bakit parang nangaakit ang way ng pagsasalita ko. Hindi ito nagsasalita, bagkus ay bahagya itong umusog palayo sa akin dahilan para mapanguso ako. Napakasuplado naman ito. Umusog ako sa espasyong pinag-usugan niya dahilan para magdikit kami ng sobra. Nilaro-laro ko ang tenga niya at halos yumakap na pero umiiwas siya. Kayla, tara na. Sabay hila sa akin ni Ilyana ngunit binawi ko ang kamay ko. Ano ba? Dito muna ako kay Pogi. Iuwi mo na siya, Ilyana. Mautiridad niyang utos na ikinatango naman ni Ilyana. Abay mukhang magkakilala pa yata sila ni Ilyana. What a small world. Muli ko siyang tinitigan at napansin kong may kahawig siya. Alam mo, may kamukha ka. Sabi ko. Nanlaki ang mga mata nito na agad kong ikinatawa. Hinawakan ko ang magkabilang pisngi niya at kinurot. Kamukha mo yung aso namin. Malakas niyang tinanggal ang kamay ko. Mabuti pa iuwi mo na yan, Ilyana. Hindi ko alam ang pinag-usapan nila. Basta nagulat na lang ako nang bigla may bumuhat sa akin at malakas akong sinampay sa balikat niya. Nagisa ko ang atake ko at tanging sahig lang ang nakikita ko. Teka, sahig ba to? Tanong ko pero hindi naman ako sinasagot nang bumuhat sa akin. Napasa po ako sa aking ulo nang makaramdam ng kakaibang sakit. Dahan-dahan akong umupo at hinilot ang aking sentido. Ang dahilan talaga dito ay alak. Ba't ba kasi ako uminom kagabi? Napapikit ako habang inaalala ang mga nangyari at nanlaki ang mga mata ko dahil sa pinanggagawa ko kagabi. At mas lalo nanlaki ang mga mata ko nang mapansin ko na nasa ibang kwarto ako. Oh no, kaninong kwarto to? Napabalikwas ako ng gising, ngunit natigilan rin nang mapansin ang suot ko. Naka-loose t-shirts at jersey na shorts. Agad ko niyakap ang sarili ko. Hindi kaya may gumalaw sa akin? Hindi! Sigaw ko dahilan para magbukas ang pinto. Bumungad sa aking harapan si Isaac. Na kinakalikot ng daliri ang kanyang tenga na naiingayan. Oh my God, bakit nandito ang halimaw na to? Anong ginagawa mo dito? Matapang kong tanong sa kanya. Inismikan lamang niya ako. Lasing ka kagabi, kaya hindi mo na maalala ang pinanggagawa mo. Aniya, agad akong tumakbo at kwinelyuhan siya. Sabihin mo, may nangyari ba sa atin? Ano? Tanong ko. Tumawa lang ito nang nakakaloko. In your dreams. Aniya, pero iba ang damit ko tapos lasing pa ako. Hindi kaya nagsisinungaling lang siya? Magsalita ka! Muli kong niyugyog ang kwelyo niya dahilan para hawiin ako palayo rito. Wala nga nangyari sa atin. Saka hindi ako nakikipag-basketball sa lasing. Tinitigan ko siya. Mukha naman nagsasabi ito ng totoo. Pero kung walang nangyari sa amin, bakit suot ko ang damit niya? Napansin niya yata ang pagtataka ko sa suot kong damit kaya agad ito nagpaliwanag. Yan? Ako nagbihis sa'yo. Puro ka kasi suka. Ayoko nasusukahan ng bed ko. Pagpapaliwanag niya, otomatiko na payakap ako sa aking sarili. Ibig sabihin, nakita niya ang watermelon ko? Saka yung puday ko? Oh my God, hindi to maaari. Chill, Kayla. Wala akong nakita dyan sa dibdib mo. Masyadong invisible. Wika niyang ikinaigting ng pangako. Anong invisible? Malaki yan, no? Giit ko at sinimulang yugyugin ang watermelon ko sa harap niya. Tumawa ito nang umiiling. Ako naman ay agad natigilan sa ginawa ko. Mukhang wala naman nangyari kaya lumabas na ako. Pero bago ako umuwi ay kinausap ako ni Isaac. Nais niyang matuloy ang kasal. Nais daw ng kapatid nito maging piloto kaya kailangan niya ng malaking halaga. Saka hindi daw sapat ang kinikita niya sa pagiging photographer kaya kailangan niya ng tulong. Ang problema nga'y ayoko magpakasal sa'yo eh. Sabi ko.
Gagawin ko ang ibang gawaing bahay para pumayag ka. We will set the boundaries. Sa kanan ka, kaliwa ako. Umiling ako. Makaset ng boundaries? Ano yan? China at Pilipinas? Mataray kong tugon. Sige na. Pwede naman tayong maging mag-asawa nang hindi nagkukrus ang landas natin. Malaki ang bahay ni Shaira. Kaya nating iwasan ng isa't isa. Agad ako napaisip. Oo nga no. Nakapunta na ako sa mansyon ng binyag at literal na hayop sa laki. Kapag pinakasalan ko siya, may tatayo ko na ang pangarap kong cosmetic store. Tapos naging good Samaritans pa ako kasi pumayag ako upang makapag-aral ang kapatid niya. Sige, pumapahig na ako. Pero sa isang kondisyon. Biglang na-excite si Isaac sa sinabi ko. Gumawa tayo ng rules and regulations. Dapat natin to sundin, no more no less. Sabi ko, na agad naman niyang inaprubahan. Sige ba? Ang cute-cute naman na baby Riley na yan. Agad naman nagtaas ng kamay ang bata para magpabuhat sa akin. Agad ko siyang binuhat at hindi napigilang panggigilan. Come to daddy. Wika naman ni Isaac, dahilan para pandilatan ko siya ng mata. Kakabuhat ko pa lang sa bata, aagawin niya na agad, ni hindi man lang ako pinagnalayan ng braso. Hindi naman siya nag-insist nang mapansin ang malaki kong mata, bagkus ay nilaro na lamang niya ang paslit. Bulaga. Agad naman tumawa si Riley sa ginawang pagpikabo ni Isaac. Tuwang-tuwa ito at pumapalakpak pa. Ang cute mo talaga. Aniya. Akala ko'y kukurutin niya ang pisngi ni Riley, ngunit nagulat ako nang pisngi ko ang pinuntirya niya. Hindi ko alam kung panggigigil ba yon o pananakit na. Aray, masakit yon ha? Daing kong ikinatawa ng kumag. Kawawa kasi kapag ang pisngi ni Riley ang kukurutin ko, kaya sa'yo na lang. Sabay kindat niya. Kung tadyakan kaya kita dyan. Inis kong sagot sa kanya. Look, Riley, sasaktan daw ako ng mami mo oh. Sumbong niya sa paslit sa boses na panlalambing. As if naman matutulungan siya o may pagtatanggol siya ng bata. Kakalipat pa lang namin sa mansyon. Walang nangyaring seremonya katulad sa natural na ikinakasal. Basta pumirma lang kami ng marriage contract at kumuha ng fake witness tapos na. Agad din inapil ng lawyer ang custody ng bata sa amin. Ang kaso nga, kailangan pa ng observation kung qualified kami maging parents ni baby. Isa sa kondisyon ng kataas-taasan ay dapat makita nilang mahal na mahal namin ang isa't isa. Kaya kahit labag sa aking kalooban ay kailangan kong magpanggap na patay ako sa mokong na to. Ang sweet nyo. Kapag palagi kayong ganyan ay baka mapapabilis ang paglipat ng custody ng bata sa inyo. Wika ng abogado nang mapansin ang pagkurot ni Isaac sa mukha ko. Hilaw ako na pangiti. Naku, sobrang sweet po namin mag-asawa. Kasing sweet po ng leche flan. Sagot ni Isaac. Pasimple kong siniko si Isaac at may ibinulong. Leche flan pala ha? Baka leche lang. Mariin kong sabi habang peking nginingitian ang lawyer. Nagulat na lamang ako nang bigla niya akong inakbayan at biglang hinalikan sa pisngi. Halos matuod ako sa kinatatayuan sa ginawa niyang yon. Hindi ko naman siya kayang suntukin dahil may hawak akong bata. Saka isa pa, wala naman sa script ang paghalik effect sa maligno. Mamaya ka sa akin. Pagbabanta ako. Ginisihan lamang ako nito. Pumayag na rin ang abogadong manirahan kami sa mansyon. Para sa akin ay okay lang naman na sa kondo ako mamalagi. Ang kaso nga lang ay under observation kami kaya kailangan namin magsama at makitang mahal na mahal namin ang isa't isa. Nag-explain ng lawyer tungkol sa makukuha naming mana. Sumunod lang daw kami at walang magiging problema. Nang makaalis ang abogado ay agad kong inilapag sa crib si Baby Riley. Himbing na himbing ito sa pagtulog at hindi man lang napansin ang paglapag ko sa kanya. Nang mailapag ko ay agad kong hinila si Isaac at malakas na itinulak sa pader. Hindi ko mapapalampas ang ginawa niya kanina. Abay nasasanay na siyang halik-halikan ako. Ano yon ha? Tanong ko. Kumunot ang noo niya. Ang alin? Abot ng mamaang-maangan pa? Mas lalo ko siyang idinikdik sa pader at sinimulang hawakan ng kwelyo niya. Sa sobrang inis ko ay hindi ko na malayang iilandi pa na lamang pala ang pagkalapit ng mukha namin. Imbis na magalit ay hindi ko napigilang mapatitig sa kanya. Ngayon ko lang napansin na maganda ang mata nito dahil para siyang nakasuot ng contact lens. Kulay amber ito na isa sa pinaka-rare na kulay ng iris sa mata. Ngayon ko lang din napansin ang makakapal nitong kilay. Bumaba pa ang mga mata ko sa perfect Russian nose line nito. Pati na rin sa may kapulahan nitong mga labi. Pati na rin sa perfect jawline nito. Ngayon ko lang napansin na may itsura pala ang mokong na to. Are you done scanning my face? Askin niyang tanong na agad kong ikinapatda.
Agad ko siyang binitawan at tila pinamulahan sa ginawa kong pagtitig sa kanya. Huwag mong ibahin ang usapan. Ba't ka nang hahalik ng walang permiso ko kanina? Tanong ko. Bakit mo ko tinititigan ng ganyan ngayon? Balik tanong nito. Naguguluhan ako kung sasagutin niya ba ang tanong ko o sasagutin ko siya. Sasagutin ang tanong niya. Umamin ka, crush mo na ako no? Kantsaw niya na mas lalong ikinapula ko. Ay, bakit ba ako pinamumulahan? Anong crush? Gusto mo yung crush ko yung mukha mo? Nginitian niya ako. Oo, gusto kong magka-crush ka sa mukha ko. Nagsalubong ang kilay ko at mabilis na lumayo sa kanya. Ewan ko sa'yo, humanap ka na lang ng kausap mo. Sabay layas. Pagkalabas ko ng kwarto ni Baby Riley ay sinampal-sampal ko ang aking mukha at pinakiramdaman ang pamumula nito. Bakit ganito ang nararamdaman ko? Napahawak din ako sa dibdib ko. Hindi naman ako tumakbo ng mabilis pero ang lakas ng pintig ng puso ko. 2 linggo ang makalipas, tila nakapansin ako ng pagbabago kay Isaac. Hindi na ito nagsusungit at hindi na rin malakas mang-asar. Siguro, effective ang prayer ko na padalhan siya ng laksalaksang angel ni Lord para naman bumait. Pero hindi ko maintindihan kung bakit ako nalulungkot. Siguro, dahil nasanay akong palaging nasisira ang araw ko sa tuwing nakikita siya. Parang napaka-boring. Madalas din na naiiwan si Baby Riley sa akin dahil busy ito sa studio niya. Kaya madalas gabi na ito kung makauwi. Nang mailapag na sa crib si Baby Riley ay sinipat ko ang aking relo. Pasado 9:00 na ng gabi at wala pa rin si Isaac. Ayoko mag-overthink pero baka napano na siya sa daan. Marami pa namang masamang loob ngayon. Hindi ko namamalayan ang sariling naiinip habang hinihintay siya sa bukana ng pintuan. Habang nakatayo ay hindi ko maiwasang tanungin ang sarili ko kung bakit ko ba siya hinihintay. Anong ginagawa mo, Kyla? Utas ko sa aking sarili. Padabog akong umupo sa couch. Kahit na hindi kami tunay na nagmamahalan ay dapat umuwi pa rin siya sa tamang oras. Kaya naman pagkadating niya ay hindi ko napigilang bungangaan siya. Saan ka ba nagpupunta? Adjust oras na ng gabi kung umuwi ka. Alam kong busy ka, pero anak ng pating. Wala naman nagpapakuha ng litrato ng ganitong oras. Galit kong saad at namewang pa. Kumunot lamang ang noon nito. Sa susunod, magpapaalam ka kung nasaan ka. Mamaya anong mangyari sa'yo dyan sa labas ni hindi ko man lang alam. Dahan-dahan itong napangiti, dahilan para mas lalo pa akong mainis. Nag-aalala na nga yung tao, nagagawa pa niyang ngumiti. Seryoso ako, dapat updated ako sa lahat ng galaw mo. At bakit ko kailangan mag-update sa'yo? Tanong niya na ikinapadda ko. Oo nga bakit kailangan niya mag-update sa akin ni hindi naman niya ako jowa, lalo na't hindi niya rin ako ina? Kasi baka namimiss ka ni Riley. Pagdadahilan ko, pinaningkitan ako nito ng mata. Tila hindi ito kumbinsido sa mga sagot ko. Namimiss ako ni Riley? O namimiss mo ako? Tanong niyang nakakaloko. Siyempre pareho, hinahanap ka kasi ng bata. Muling wika ko, kabado ako na magsimula itong humakbang papunta sa akin. Really? Sinabi ni Riley sa'yo? Sa pagkakaalala ko, next month pa magwa 1-year-old si baby. And baby doesn't talk sa unang taon nila sa mundo. Aniya kasabay ng pagngiti ng nakakaloko. Ano ba? Siyempre, instinct ko lang. Nagigets ko ang ibig niya ipahiwatig kahit hindi pa siya nakakapagsalita. Panay ang pag-atras ko dahil panay din ang paglapit niya. Hanggang sa hindi ko namalayan na nababangga na ng legs ko ang sofa dahilan para mapaupo ako. Ang buong akala ko'y titigil na ito nang bigla na lamang niyang itinukod ang magkabilang siko upang makulong ako. Umamin ka nga, do you starting to like me? Aniya, peke ako napaubo sa sinabi niya. Ako? No way, hindi ko siya pwedeng magustuhan no? Ano ba sinasabi mo? Alis nga dyan! Saway ko at bahagya siyang itinulak. Ngunit nagulat ako nang bigla nitong ipinagparte ang tuhod niya dahilan para mas lalo akong makulong. Kaya ka ba hindi makatulog dahil nag-aalala ka sa akin? Hindi ka mag-aalala, Kyla, kung wala ka nararamdaman sa akin. Malamlam ang mga mata niya nang magtama ang paningin namin. Gusto ko siyang itulak ng malakas, pero sinasabi ng puso ko na hayaan ko siya magtigasan kami ng tingin. Oo, may nararamdaman ako sa'yo. Napalunok pa ako nang sabihin yon. Agad siyang ngumiti na akala mo'y nanalo sa loto ang kumag. Really? Kumunot ang noo ko. Bakit para yatang masaya pa siya na may nararamdaman ako sa kanya? Totoo, may nararamdaman ako sa'yo, pero kulo ng dugo. Sabay tulak sa kanya pero isa yung pagkakamali
dahil hinila niya ang kamay ko at inilagay sa uluhan ko at mabilis pa sa 4:00 akong siniil ng halik. Gulat na gulat man ay hindi ko nagawang pigilan siya. Mas lalong naging mapusok ang halik na yon dahil nagawa kong gantihan ang halik niya. Malalim, sobrang lalim na hindi ko nagawang pigilan ang sarili na magsimulang bumaba ang mga halik niya sa leeg ko. Napapikit pa ako sa sensasyon dulot ni Isaac nang sinimulan nitong tanggalin ang butones ng blouse ko na gamit lamang ang ngipin at labi niya. Hindi ko maintindihan kung bakit nagugustuhan ko ang bawat dampi ng halik niya ay isa siya sa mortal kong kaaway. Nang mabalik ako sa ulirat, ay bahagya ko siyang itinulak dahilan para magtaka ito. Mabilis akong tumayo, gayon din siya. Narealize kong mali ang ginagawa namin. Hindi pwedeng umabot sa ganito. Naglakad ako palayo habang nagmamadaling ikinakabit ang butones ng aking blouse. Paakyat na sana ako ng hagdan nang bigla niyang hawakan ng kamay ko upang pigilan ako. Nilingon ko siya. Mali. Anong mali, Kayla? Tanong niya. Malalim akong bumuntong hininga. Ano pa ba, edi yung... Pinagkis ko ang mga daliri ko. We're adults, Kayla. Anong mali sa ginagawa natin? Tinitigan ko siya. Tama nga naman. Ba't pa nagpapa-hard to get ako? Kanin na yan, no? Isusubo ko na lang. Mas lumapit siya sa akin. Malamlam ang mga mata at dahan-dahang hinaplos sa mukha ko. Walang mali sa ginagawa natin, Kayla. We're married, remember? Napaisip ako. Oo nga, no? Mag-asawa na kami. Saka isa pa, hindi pa kami nag-honeymoon. And lastly, inaamag na itong Hello Kitty ko. Never been touched pa ito since birth. Pwede ba yon? Hindi ba yun illegal? Tanong ko sa kanya. Pagkakitong humagik-gig. Too much question, Mrs. Montemayor. Hindi ka naman 15 years old para maging illegal sa mga bagay na to. Hindi pa ito doon natapos dahil itinuloy pa namin sa kwarto ang ginagawa namin. Work is like there is no tomorrow. Lahat ng madadaan ng labi niya, minamarkahan niya. Buti na lang mahimbing ang tulog ni Baby Riley, kaya walang istorbo. Napalunok ako at biglang kinabahan. Kakasya kaya to? Tanong ng aking isipan. Mas lalo kong kinabahan na magsimula itong gumapang sa ibabaw ko. He positioned himself at muli akong hinalikan. Isaac, nahihiyang pagtawag ko sa kanya dahilan para mapahinto ito sa ginagawang paghalik sa akin. Hindi mo ba tatanungin kung ilang taon na ako? Tanong ko. Not now, Kayla. Ngayon mo talaga tatanungin sa akin yan? Inis niyang sagot sa akin. Tinanong ko kasi siya, hindi dahil gusto kong mambitin, kundi para hindi na siya magulat kapag nangyari na ang pwede mangyari. 28 na kasi ako, tapos wala pa akong experience. Kagatlabi kong sabi. Inaasahan ko nang tatawanan niya ako dahil wala pa akong karanasan, pero lumipas na ang ilang segundong pagtitig sa akin ay wala akong narinig mula sa kanya. Bagkus ay mas lalong nadagdagan ang pagnanasa nito sa kanyang mga mata. Hindi problema yan, Kayla. My friend likes 28 years old. Just close your eyes and take a deep breath para isahan na lang. Aniya, agad naman ako nagtiwala kasabay ng pagtango. Mas maalam siya kaysa sa akin, kaya ipinagkatiwala ko na sa kanya ang lahat. Anak ng pating, ang sakit. Daing ko. Sorry. Aniya at pinumpog ako ng halik. Pakiramdaman mo muna, ganyan talaga kapag first time. Umiling ako, ganito nga pala talaga siya. Kaya ipinapangako ko simula ngayon, wala ng second time. Dahil mukhang hindi na kaya ng powers ko kapag pumangalawa pa siya. Hindi nasunod ang nais kong wala ng second time. Dahil makailang beses kaming gumawa ng milagro ni Isaac. Kaya hindi ko masisisi ang sarili ko kung mukha akong lantang gulay sa sobrang lupaypay ngayon. Wala akong pagsisisi na naibigay ko sa kanya ang pagkababae ko. Ang tanging agam-agam ko lamang sa sarili ay kung ano ba kami. Oo, mag-asawa kami because we're married. Pero ni isang beses ay hindi niya tinanong sa akin kung mahal ko ba siya. Teka, mahal ko na ba siya? Shit, am I really falling in love with a monster? I mean, dati monster siya sa paningin ko, pero ngayon handsome na. Talaga? Sabi sa'yo masarap magbombayay eh. Wika ni Ilyana at tila tuwang-tuwa dahil sa mga ikinakwento ko. Naku, magkakaroon ka na ng bunso, Riley. Sabi nito sa bata na nooy may pacifier sa bibig. Ewan ko ba, Mare, kung bakit ganito ang nararamdaman ko kay Isaac. Nginitian niya ako. Because you're falling in love, Kayla. Napailing ako. Pero hindi ako sure kung gusto niya rin ako. Banas na banas yun sa akin eh. Noon.
Pagtama niya sa sinabi ko. Alam mo Mare, people change. Malay mo inaasar ka niya dati dahil type ka talaga niya. Saka, hello, hindi naman siya siguro magkikipag-sex sa'yo without of feelings. Napaisip ako, oo nga no, kahit din naman ako ay ayoko may mangyari sa taong hindi ko naman gusto. Mare, bakit hindi mo siya tanungin? Wala namang masama kapag magtanong ka, di ba? Ang sabi nga ng right med, huwag mahihiyang magtanong. Hindi naman butika si Isaac eh. Sabi ko, patola, example nga lang. Nang makauwi ako ay matagal kong pinag-isipan ang sinabi ni Ilyana. What if, tanungin ko siya? Hindi naman siguro masama kung ako ang unang magtanong sa kanya. Nang makatulog si Riley, ay panay ang sipat ko sa labas ng pintuan. Alam kong malilate ito dahil maraming nagpapashoot sa kanya today. Nang marinig ko ang pagbusina ng kotse, ay agad akong sumilip sa bintana. Kunot ang noo ko nang mapansin ang pulang kotse. Sa pagkakaalam ko kasi ay puti ang kotse niya. Noong una ay akala ko ay nagkamali lang ito ng parada. Pero nang bumaba si Isaac mula sa backseat ay napagtanto kong dito nga talaga ang parking nito. Napangiti ako nang makita si Isaac. Pero agad ding nalusaw ang ngiting yon nang bumaba ang babaeng sophisticada sa front seat. Hinatid pa siya nito, dahilan para manikip ang dibdib ko. Saglit pa silang nag-usap pero hindi maitatanggi ang pagiging sweet ng babae. Halos lumingkis na sa asawa ko at kita ng mga mata ko ang pasimpleng pagpisil sa braso ni Isaac. Dala ng inis at galit ay lumabas ako at sinalubong ang dalawa. Kunot noo ang babae na makita ako pero hindi ko siya pinansin. Nginitian ko si Isaac at tumaktong hindi ako naapektuhan. Honey, ginabi ka yata? Malambing kong sabi na ipinagtataka din ni Isaac. Mabilis akong lumapit at pasimpleng inalis ang kamay ng babae upang palitan ko. Sino siya, Han? Tanong ko. Who are you? Mataray na tanong ng babae. Hilaw ko siyang initian. Tinatanong niya ako kung sino ako? Pwes, magpapakilala ako. I'm Kyla, asawa ko ni Isaac. Ikaw, sino ka? Matapang kong saad. Parang binuhusan ng malamig ang babae pagkarinig niya sa sinabi ko. Tumingin siya sa asawa ko upang kumpirmahin kung totoo ba ang sinasabi ko. Malamang hindi ako i-deny ni Isaac. Kita ko ang inis sa mukha ng babae kaya mabilis itong lumayas. Nag-wave pa ako bilang pang-aasar at nang tuluyan na itong makaalis ay pinaningkitan ko ng mata ang magaling kong asawa. What? Kabadong tanong niya. Nalingat lang ako kung may kirengking ka na? Galit kong asik sa kanya. Galit ka ba? Tanong niya na ikinaismik ko. Hindi, sobrang happy ko. Dahil sa sobrang happy ko, gusto kong magpatumba ng baka. Galit kong sabi. Galit ka nga. Kabadong wika niya. Malakas kong hinila ang magaling kong asawa sa loob upang ipagpatuloy ang paninermon. Nakakahiya kasi sa kapitbahay, mamaya batuhin pa kami. Kung makahawak sa'yo ang babaeng yon, akala mo'y kumakandidato. Kulang na lang yakapin ka ng babaeng yun eh. Nakapamaywang kong sermon sa kanya. Nakatitig lamang siya sa akin, dahilan para mas lalo akong naiinis. Ano? Story contest? Ba't hindi ka magsalita? Galit kong wika, pero nginisihan lamang ako ng asawa ko. Nagsiselos ka lang. Aniya, nanlaki ang mga mata ko. Ako? Nagsiselos? Bakit ako magsiselos doon, Aber? Mas lalo pang lumapad ang pagngisi nito at tila tuwan-tuwa pa na nagagalit ako. Ba't ka ba nakangisi dyan? Aso ka ba? Nakakatawa ka kasi. Mas lalo ko siyang pinaningkitan ng mata. Seryoso ako, Isaac. Seryoso din ako. Sa tonada ng pagsasalita nito ay bigla itong sumeryoso. Hindi ko napigilang napalunok nang ma-realize ang mga inaakto ko. Masyado bang halata? Hindi naman yata. Kasalanan nito ng babaeng yon kaya ako nagkakaganito. Kumain na lang tayo. Wika ko upang iwasan ang mga nakakapasong tingin niya. Ako man tatalikuran ko na sana siya nang bigla niyang hawakan ng braso ko upang pigilan ako. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Sabi niya. Muli ako nag-isip ng may dadahilan. Kanina lang naiinis ako dahil nginingisihan ako. Ngayon naman ay nahihiya na ako dahil mukhang may pa-question at answer si kuya. Si Riley, baka nagising na, pupuntahan ko muna. Pero mukhang hindi gumana ang mga palusot ko kaya malalim na lamang akong bumuntong hininga. Oo na, sige na. Nagsiselos ako. Happy? Nakatitig lamang siya sa akin. Naghihintay pa sa sumunod kong sasabihin. Hindi ko naman sinasadya makaramdam ng ganito. I know it's against the rules. Pero hindi ko kayang makita ka na may kasamang iba. Kagatlabi kong sabi.
Ang akala ko'y magagalit ito sa sinabi ko o di kaya sabihin niyang ilusyonada ako. Pero hindi yon ang nakuha ko mula sa kanya. Bagkus nagniningning ang mga mata niya na para ba nag-heart-heart. Hindi ko na pala kailangan itago ang feelings ko sa'yo. Dahil pareho tayo ng nararamdaman. Seryosong wika niya na ikinagulat ko. Ibig sabihin gusto niya rin ako? Totoo ba yan? Paninigurado ko. Hindi siya nagsalita. Basta na lang ako nitong hinila at otomatikong humawak sa bato ko ang kamay niya kasabay ng matamis na halik. Napapikit ako sa estilo ng halik na yon. Parang nagpa-party ang puso ko sa mga nalaman ko. Na ang akala ko ay ako ang unang makakabreak ng rules namin. Pero dalawa pala kami. So it means, dalawa kaming mapaparusahan ng pagmamahal. Nang lumalim ang halikan namin ay kusa akong humiwalay upang titigan siya. Sigurado ka bang mahal mo talaga ako? Pangungumpirma ko. Ngumiti siya. Ano ba dapat kong gawin para wag ka na magduda? Ano ba yan? Ako yung unang nagtatanong din siya. Wala, naninigurado lang ako. Kinurot niya ang pisngi ko, katulad ng unang araw namin dito sa mansyon. Muli ko na-realize, ibig sabihin gusto na niya ako simula na magsama kami sa iisang bubong. Walastik, mas magaling pa pala siya magtago ng feelings kesa sa akin. Kinabukasan ay magkatabi kami nakaupo sa couch ni Isaac habang naka-holding hands. Hindi malaman ng lawyer kung saan babaling, sa naka-holding hands ba o sa pagtabi naming dalawa. Napatangu-tangu ito. Hindi niyo naman kailangang magpanggap sa harap ko. Mapapasa inyo pa rin naman ang mana kahit walang holding hands. Seryosong wika ng lawyer. Totoo na po ito. We are madly in love po talaga. Diin kong sabi, tumawa lamang ang lawyer. Hays, mga batang ito, papunta pa lang kayo, pabalik na ako. Aniya, dahil sa ayaw niyang maniwala ay mabilis kong hinarap si Isaac at hinalikan sa harap mismo ng lawyer. Gulat na gulat silang pareho sa ginawa ko. Pero kasabay nun, ang pagsilay ng ngiti sa labi ni Isaac na tila kinikilig. Diyos ko kayo. Oo na, naniniwala na ako. Mamaya kung saan-saan pa mapunta yan para makonvince lang ako. Wika ng lawyer na ikinahagikik namin ni Isaac. Siya nga pala, bago mamatay si Shaira ay pinabibigay niya sa inyo to. Wika ni attorney habang binubuksan ang kanyang attache case. Inilabas nito ang brown na folder. Dahilan para magkatinginan kaming pareho ni Isaac. Out of curiosity. Ang sabi niya, ibibigay ko lamang to kapag tuluyan na kayo napamahal sa isa't isa. Tinignan kami ni attorney pareho. At sa tingin ko nangyari naman na. And I think, this is the perfect time. Sabay abot sa amin ng folder. Nag-aalangan pa akong tanggapin ito. Pero nang tumango si Isaac ay kinuha ko na. Siyempre, ano ba magiging laman ng folder? Imposible naman mag-refrigerator, di ba? Isang page ng papel na sulat kamay ni Shaira. Napakunot ang noo ko. Bukod kasi sa napakagandang penmanship niya, tila may nais pa itong sabihin. Tahimik namin binasa ni Isaac ang kapirasong papel at ito ang nakasulat. Hi Kayla, my best friend. Pasensya ka na, mukhang hindi na yata magtatagal ang buhay ko. I was diagnosed kasi for bone cancer. Okay lang naman sa akin ang mamatay. Ngunit ang iniisip ko ay si Riley. Kaya naisipan kong maaari ko bang ihabilin siya sa'yo? Alam mo Kayla, malungkot ako dahil hindi ko siya mabibigyan ng kumpletong pamilya. Kaya sana matagpuan niya yon sa'yo. Mahal ka ni Isaac, Kayla. Nakikita ko sa kanya simula pa nung binyag. At kayo ang gusto kong maging magulang ni Riley. Alam ko napaka-demanding ko pero hindi naman yata masamang maghangad ng kaligayahan para sa anak ko, di ba? Kung tatanungin niyo ako kung bakit kayo ang napili ko, yun na yun din ang nakikita ko. Nakikita ko mamahalin niyo siya kahit na hindi siya nanggaling sa inyo. Kagaya ng pagmamahalan ninyo, sana mahalin niyo rin si Riley ng buong buo. Palakihin niyo siya na may takot sa Diyos, ha? At kapag nagkaisip na siya, maaari bang ipakilala niyo ako sa kanya? Huwag kayong mag-alala. Ako ang bahala sa lahat. Ibibigay ko ang shares na ipinangako ko. Masyado na yata mahaba tong liham ko. Sorry, emotional lang. Sa huling pagkakataon, masayang-masaya ako sa inyo. Mag-iingat kayo palagi. Nagmamahal, Shaira. Hindi ko napigilang maiyak habang binabasa ang liham. Dama ko ang pagmamahal ni Shaira sa kanyang anak. Pero kahit na walang shares na kapalit, alam naman niyang hinding-hindi ko tatanggihan si Riley. Kahit tawagin pa akong ulirang single mom. Ash, are you crying? Tanong ni Isaac dahilan para mabatukan ko siya.
Mukha ba akong tumatawa? Malamang umiiyak ako. Napakamot na lamang ng ulo si Isaac. Pinaispadahan din kami ng tingin ni attorney. Mukhang nagdududa ulit ito. Mahal ko yan, attorney. Ano ka ba? Sabi ko. Ganito lang talaga kami maglambingan, mag-asawa. Dagdag ko pa. Tumingin siya kay Isaac. Blink twice if you need help. Sabi nito. Tinignan ko si Isaac kung kukurap ba talaga siya. Abay, mukha ba ako nano-nurture ng asawa? Ganyan lang talaga siya maglambing, attorney. Napangiti ako. Tumangutango na lamang si attorney bilang tugon. Kalakip ng liham ang titulo ng mamanahin namin ni Isaac. Katulad ng ipinangako ni Shaira ay mapupunta nga sa amin ang kalahating yaman niya. Ngayon ko na-realize na hindi pala yaman ang makakapagpasaya sa akin, kundi ang pag-ibig na natagpuan ko sa mansyong ito. Umiiyak ako habang binabaybay ang kahabaan ng aisle. Huling memory ko sa lugar na to ay kung saan natapilok ako sa binyag. Pero ngayon hindi na. Nakasuot na ako ng trahe de bodang puti habang nasasaksihan ng karamihan ng pag-iisang dibdib naming mag-asawa. Pinaghalong saya at kaba ang nararamdaman ko habang papalapit sa aking mahal na asawa. Maging si Isaac ay hindi mapigilang mapaluha. Sana'y hindi siya matulad sa mga artista na pagkatapos umiyak ay maghihiwalay. Subukan lang niya. Subukan lang niyang hiwalayan ako at hindi siya makikilala ni Riley at itong batang nasa sinapupunan ko. Ikaw, babae, tinatanggap mo ba siya na maging kabiyak at makasama sa hirap at ginhawa? Tanong ng pare. Yes, father. Gayon din ang tanong niya kay Isaac na agad namang sumagot ng yes. Saksi ang buong angkan namin sa kasal. Maging ang mga kaibigan namin ay hindi rin nagpahuli. Mama! Mama! Tawag sa akin ni Riley na nooy hawak ni nanay. Napangiti ako. Malapit na mag 2 years old si Riley kaya naman medyo may pagkamadaldal na. Siyempre, mana sa akin. Lulan ako ng kotse habang pilit na tinitiis ang sakit. Anumang oras pakiramdam ko lalabas na ang baby namin. Hindi ko mapigil ang pagdiskitahan si Isaac dahil imbes na makatulong ay finifilm pa ng mokong ang panganganak ko. Itigil mo nga yung kaka-video mo! Saway ko habang namimilipit sa sakit. Ewan, balak pa yata niyang maging vlogger sa ginagawa niya. Konti na lang kukuhanan na niya pati ang bahay bata ko. For memories to, love. Aniya, saka itinutok pa talaga sa mukha ko ang kamera. Magiging memories ka talaga kapag binatukan kita. Agad akong pinasok sa cesarean section na room. Ang sabi kasi ng doktor ay overdue na at pumutok na ang panubigan ko nang hindi pa rin lumalabas ang bata. Ayoko sana dahil alam ko kung gaano kahirap ang recovery ng CS. Pero wala akong magagawa dahil buhay namin ni baby ang nakataya. Kaya ayun. Maging sa operating room ay nagfi-film pa rin ng kumag. Nakakainis lang dahil pagkatapos matahi ang tiyan ko'y pinag-hello pa niya ang mga doktor sa kamera niya. Mahirap ang maging ina. 2 years old pa lang si Riley na manganak ako. Gayunpaman, nagawa ko pa rin ipagsabay ang pagiging ina at pagiging career woman. Oo, ginamit ko ang pera na minana ko sa itinayo kong negosyo. Pinangalanan ko itong Shaira Cosmetics bilang tribute sa yumao kong kaibigan. Si Isaac naman ay pinalaki ang kanyang estudyo. Pinangalanan niya itong Riley Click Studio. Kahit na hindi namin tunay na anak si Riley, ay hindi namin siya pinagkaitan ng pagmamahal. Kung gano'n namin kamahal si Andrew, ay gano'n din ang ibinibigay namin sa kanya. Darating din ang panahon na may ikukwento ko sa kanya si Shaira. Alam kong hindi yun magiging madali, pero naniniwala ako sa katagang slowly but surely. Hindi man katulad sa Organic and Courage ang love story namin ni Isaac, masasabi ko pa rin lahat ng bagay ay may rason. Katulad ng pagiging aso't pusa namin. Abay totoo pala ang sinasabi na love your enemy. Kahit hanggang ngayon, nag-aaway pa rin kami. Hindi lang namin pinapakita sa mga bata. Diba, ang sabi ko pinya ang bilhin mo? Kailan pa naging pinya ang mangga? Galit kong wika nang makita ang 2 kilong mangga na nasa supot. Napakamot siya sa kanyang ulo. Magkasintunog din naman kasi. Sorry na. Aniya, may magagawa pa ba ako? Nakakainis lang dahil hindi nasusunod ang gusto kong kainin. Huwag ka na magalit, love. Mamaya magiging kamukha ng kapitbahay ang anak natin. Aniya at pinipilit akong yakapin. Are you two fighting? Tanong ni Riley. Hindi baby. Naglalambingan lang kami ng daddy mo. Sagot ko. Napaismid lang ang anak namin. Pwede po ba tayong pumunta sa amusement park? Andrew loves that too. Aniya, napangiti na lamang kami ni Isaac at tumango.
Bihira lang naman yan, kaya pumayag na kami. Minsan lang silang maging bata kaya sinusulit na namin.